Magsimula tayo sa isang round ng palakpakan. Maligayang pagdating sa mga manlalaro mula sa asul na pano. Sasong Kun mula sa Thailand. Dumating ang isang dalubhasa sa Malaysia. Susunod, nangyaring anyayahan ang mga makikipagkompetensya sa parehong entablado na katulad niya. Kulang panig ng manlalaro mula sa China. 2016 na pambansang Muay Thai Championship. Kampiyon sa kategoryang 67 kilo, Wang Yuanli. Asul na side player ay si Sasong Kun mula sa Thailand. 32 taong gulang, taas, 170 cm. Professional na record, 80 fights, 65 panalo, 5 KOs. Kulang side player na si Wang Yuanli. 20 years old pa lang siya ngayong taon. Taas, 178 cm. Professional na record, 17 laban, 11 panalo, 4 KOs. Referee para sa aming laban ay Bao Gaoshan. May kahilingan. Kumusta mga manonood? Maligayang pagdating sa patuloy na panonood ng MA Legend World Fighting Championship. Ito ay isang 65 kilo na kaganapan, quarterfinals. Ang asul na side player ay si Sasong Kun mula sa Thailand. Ang kanyang kalaban ay ang batang manlalaro ng China na si Wang Yuanli. Pareho silang may background sa pagsasanay sa Muay Thai. Si Sasong Kun ay isang lokal na manlalaban ng Muay Thai. Si Wang Yuanli ay isang Chinese-style Muay Thai boxer. O sa halip, ang tawag dito ay Championship Muay Thai. Nanalo siya ng Muay Thai Championship sa loob ng 16 na taon. Nakapaglaro kami sa laro. Tingnan ang dalawang magkaibang estilo ng Muay Thai. Sa libreng fighting ring na ito, sa ilalim ng medyo patas na mga patakaran, tingnan natin kung paano lumaban. Pagkatapos ng pag-akyat, mas nakatuon si Sasong Kun sa pag-atake gamit ang mga pamamaraan sa binti. Ngunit ano ang tungkol kay Wang Yuanli? Ang kombinasyon ng mga suntok ay medyo mas epektibo. At sa mga tuntunin ng anggulo ng paggalaw at bilis, mukhang si Wang Yuanli ang kaso. At gawin ito ng mas mahusay. Tignan mo si Sasong Kun, kontra-contestant siya. Ang kanang kamay at kanang paa ay nasa harap. Sa gilid ng mabigat na welga, nasa kaliwang bahagi niya ito. Si Wang Yuanli ay 20 taong gulang pa lamang ngayong taon. Si Sasong Kun ay isang 32 taong gulang na veterano. Ngayon lang, si Sasong Kun ang tunay na nangangani. Isang mataas na pagwawalis, isang mataas na sweep kick na may isang pataas na flip. Ang paggalaw ng hip flipping na ito, makikita mo ang kalagayan ni Sasong Kun. Mahusay na kakayahang umangkop, isa pang sipa. Sa sandaling ito, itinapon ni Sasong Kun ang kanyang kaliwang kamao at kaliwang paa. Ang paglalaro nito ay talagang napakahusay. Sa puntong ito, nakikita natin na muling nagbago ang panindigan ni Sasong Kun. Maaari rin itong magamit bilang isang pangunahing frame. Nakikipaglaban tayo sa mga mandirigma ng Muay Thai. Mas maliit ang ritmo ng sipa na ito, at ang mga pangunahing kasanayan sa pagwawalis ng mga sipa ay mas mahusay pa. Ito ay isang mas malalim na kaso para sa mga mandirigma ng Muay Thai. Hindi mo maaaring panatilihin ang isang binti teknike distansya mula sa kanya. Kahit na mas marami pang mga sweeps at kicks, pindutin ang iyong sariling binti. Epektibong maglalaman ito, ang kanyang sariling pag-atake sa pamamaraan ng pagsuntok. Tama, at din, sa pagpasok ng laro sa ikalawang kalahati ng pag-ikot, apektado rin ang paggalaw. Napakabigat ng sipa na ito. Tingnan natin ang simula. Sinundan ito ang Wang Yuanli ang ilang magkakasunod na kombinasyon ng suntok. Pagkakaroon ng mas malaking bentahe. Ngunit habang tumatagal ang laro, nakikita natin ang pamamaraan ng binti ni Sasong Kun. Lalo nitong pinigilan ang opensibang yugto ni Wang Yuanli. Si Wang Yuanli ay nagsisimulang tumayo ng matatag sa sandaling ito. Hintayin mo na lang na sampalin ako ng kabilang panig. Lumipat, sa sandaling tumayo ka pa rin. Ito ay tumugtog sa mga kamay ni Sasong Kun. Kaya sa puntong ito, mas maayos ang paglalaro ni Sasong Kun. Kaya kailangan niyang pakilusin ang kanyang sarili upang labanan ang pakikidigmang Jerika. Mayroon din siyang ilang mga pakinabang sa taas at haba ng braso. Kasama na rito ang kanyang mga kalakasan sa boxing techniques. Sa makatuwid, ang taktikal na pagpaplano ay dapat na mas nababalukto. Tignan natin si Sasong Kun na nakaharap kay Wang Yuanli. Sa sandaling dumating sa kaharian ng pag-aaway, gagamitin ni Sasong Kun ang ilang matatalinong pamamaraan para maiwasan ang pakikipaglaban sa iyo sa isang festival. Ang Song Kun ay nakapaglaro ng higit sa 80 mga torneo. Relatibong pagsasalita ang mga nagawa ni Wang Yuanli. Nakapaglaro lang siya ng 17 games. Para sa karanasan sa entablado,
Ipinapakita nito na mas maraming pakinabang si Xia Songkun. Ito ang grupo ni Wang Yuanlei. Napakamabangis. Pinagsamang pag-atake ng suntok. Agad na nagsimula ang ikalawang round ng laban. Napakabigat ng sipa. Pindutin ang gitna ng katawan, isa pang kaliwang pagwawalis. Ito ang kilusang Wang Yuanlei. Kailangan mong lumipat, huwag kang masyadong mag-ayos. Sa puntong ito, dapat bigyang pansin ni Wang Yuanlei. Ito ay isang malakas na sipa mula sa likod ng binti ni Xia Songkun. Dahil sa mga kompetisyon sa mga ito, alam na natin mula sa unang ang ritmo ay nag-ahihanda. Medyo mabagal. Habang ang oras ng laro na ito ay pinagpaliban na, unti-unti nang tataas ang tempo ng kanyang pag-atake. Naglaro si Wang Yuanlei sa laban na ito. Kailangan mong lumipat, higit pang digma ang gerilya. Pakikitungo sa mga lokal na mandirigma ng Muay Thai. Tuwing may libreng oras siya, nakikipag-boxing siya sa ibang tao. Huwag makipag-away sa kabilang partida. Pagdating sa mga labanan sa binti tulad nito, malinaw na hindi kasing lakas ng kalaban ang kalidad ng isang paa. Ngayon, nahaharap si Xia Songkun sa mga diskarte sa boxing ni Wang Yuanlei. Hindi isang depensa na baluktot sa braso. Tumabi ka lang kapag umaatras. Gayunpaman, ang mga diskarte sa boxing ni Wang Yuanlei ay hindi pa nagkaroon ng partikular na malakas na epekto sa kanya. Sa pagkakataong ito, tingnan ang harap na kamay ni Wang Yuanlei at ang mga flat hook. Bulag din ang labanan. Ang katumpakan ay may parehong pag-setup at mga kombinasyon. Sadyang boxing. Malinaw lang ang punto ni Xia Songkun. Isang kislap ng boxing. Ibig sabihin, gusto kitang labanan sa mga kamao. Tingnan natin ang sandaling ito. Medyo mababa ang kaliwang kamay ni Yuanlei. Bakit napakababa ng kamay? Bukod dito, si Wang Yuanlei ay maaaring aktwal na mag-pull off ng mga combo moves. May kakayahan siyang maghagis ng mga kombinasyon ng suntok. Bakit mas maraming mga pag-flick sa pag-flick? Sa halip, ginamit niya ang isang mas purong estilo ng Kai. Nangangahulugan ito ng paggamit ng kanilang mga kahinaan upang atakehin ang kanilang mga kalakasan. Kasi nakita lang namin ang una, ang mga kamay ni Wang Yuanlei ay matangkad at mahaba. Mas mahaba pa sa Xia Songkun na ito. Nakikita natin si Xia Songkun na pumapasok, habang sila ay nakikipagpalitan ng mga suntok sa kanya. Ang una ay hindi ang distansya na nababagay sa kanya. Ang pangalawa, matapos ang combo attack ni Wang Yuanlei kanina, napagtanto niya na walang magandang solusyon para kay Xia Songkun. Kaya sa puntong ito, maaaring tinalikuran nila ang pag-atake ng kombinasyon na suntok na ito. Ngunit sa sandaling ito, ang kamay ni Wang Yuanlei ay bumaba ng napakababa para sa proteksyon ng ulo. Ngunit huwag maliitin ito. Iyon ang ibig kong sabihin. Minamaliit ko ang mataas na pagwawalis na ito. Tiyak na malamig ang pagwawalis nito. Kapag natamaan, ito ay lubhang mapanganib. Ito si Xia Songkun, ito ay isang mataas na pagwawalis. Ito ay may isang nakamamatay na epekto. Nakita lang namin na dumating na si Xia Songkun. Ano ang isang counter-attack? Welga ng tuhod. Napakahusay na sinamantala ni Xia Songkun ang pagkakataon. Sa puntong ito, medyo pagod na pagod si Wang Yuanlei sa pagharap dito. Mahirap din harapin ang suntok. Kasabay nito, ang ganitong uri ng pag-atake sa tuhod ay naputol. Tignan natin, sa sandaling ito ay Xia Songkun. Paglapit ng paunti-unti, sa paghahambing, si Wang Yuanlei ay maaari lamang maglaro habang umaatras. Agad na binago ni Xia Songkun ang kanyang estilo ng paglalaro sa ikalawang laro. Kapag bumangon ka, hindi mo na kailangan ang iyong ginustong mga diskarte sa pagsipa, magkakaroon lamang ng mga suntok. Malapit nang magsimula ang ikatlong round sa pagitan ng dalawang panig. Sa unang laro, tila may bahagyang kalamangan ang pamamaraan ng pagsuntok ni Wang Yuanlei. Pagkatapos ay dumating ang ikalawang pag-ikot. Sa pamamagitan nito, ang kontrol ni Xia Songkun sa ritmo. Nagpalitan ng suntok ang magkabilang panig sa isang pag-aagaw. Hindi na mapigilan ni Yuan ang pag-aalaga. Sa puntong ito, kailangan ni Wang Yuanlei na mag-isip ng ilang mga solusyon. Maghanap ng ilang paraan para labanan si Xia Songkun. Sa sandaling ito, ang ritmo ni Wang Yuanlei. Ngunit ang laban ay talagang limitado sa lahat ng dako. Ang kanyang kalaban ay naglanding ng isang
isang mataas na sweep head. Talagang tinamaan namin ang kuko sa ulo. Nang maghiwalay ang dalawang panig, si Sha Sung Kun ay kukuha ng mga hindi inaasahang anggulo at naglunsad ng isang sipa. Ang lumang boksingero na ito, sa katunayan, ito ay lubhang mapanganib. Iyan ang pinag-usapan natin sa ikalawang round. Kailangan gamitin ni Wang Yuanlei ang kanyang kaliwang kamay. Tiyaking ligtas na hawakan ang proteksyon na ito. Huwag gawing ganoon kalaki ang butas na ito. Sa puntong ito, lalong naging kalmado si Sha Sung Kun. Lumipat, lumipat, lumipat. Huwag ka lang maghintay na mamatay ka. Matapos maghagis ng suntok si Wang Yuanlei, palakasin ang iyong depensa sa ulo. Ngayon lang, isang mataas na pagwawalis. Nagkaroon siya ng mabigat na suntok. Tingnan mo, si Wang Yuanlei ay nakatayo pa rin dito sa sandaling ito. Manatiling tahimik at hintayin ang pag-atake ng kalaban. Ngayon ay silang dalawa na, kapag nagsasagawa ng mga opensiba at pagtatanggol na pagkilos. Ang unang pag-atake ng pagkilos ay isinagawa ng isang atleta ng Thailand. Ang huling hakbang ay nilalaro pa rin ng isang manlalaro ng Thailand. Ginagawa mo ito. Nakatayo lang sila roon at naghihintay na matamaan sila. Tulad ng isang taktika, ito ay isang ganap na nabigong taktikal na pagseto. Lumipat. Ngayon ay mas madali nang nanonood si Sha Sung Kun. Si Sha Sung Kun ay, nakita ko lang ang kalaban na lumipat sa kaliwang bahagi niya. Pagkatapos ay sinipa ang kaliwang sweeping kick, lumipat sa iyong kanang bahagi. Pagkatapos ay sinipa niya ang kanang sipa. Ito ay ganap na hinaharangan ng kalaban. Ngayon ay nasa tabi na ng lubid. Sa puntong ito, ang magkabilang panig ay nagdaragdag. Pinabagal nila ang bilis ng pagsalakay. Sige, patuloy na pag-atake ng pagsuntok. Sa sandaling ito, imbes na pabagalin, mas tumpak na sabihin na bumabagal ito. Mas masarap sabihin na ang ritmo ay lubos na napapagod. Medyo mabagal si Sha Sung Kun sa pagkontrol. Sa sandaling ito, Wang Yuanlei, lalo na kapag bumaba ang sarili mong tibay, at kapag ang kasalanan ay walang bisa, ganap na, ipagtanggol ng mabuti ang iyong ulo. Sa puntong ito, maaaring lumaban si Sha Sung Kun kahit anong gusto niya. Nakukuha mo ang anumang nilalaro mo. Sa mga sandaling iyon, ang katawan ni Sha Sung Kun ay nasa unang pagtuturo. Ang bawat pagkilos ay nagdusa kay Wang Yuanlei. Kinakabahan ako. 10 segundo na lang ang natitira sa kanya. Alam mo, malinaw ang psikolohikal. Tatakot na siya sa kanyang kalaban. Gumawa lang ng kaunting hakbang ang kalaban. Isang napakahabang pagurong. Sa katunayan, hindi ito kinakailangan. Dapat nating sabihin, ang lumang boksingero na ito, isang 32 taong gulang na veterano. Sa katunayan, may mga pamamaraan ng mga veterano. Okay. Sigurado ako na ganoon din ang nararamdaman ng lahat. Pinagmamasdan nila ng mabuti ang huling resulta ng laban na ito. Hayaan mo akong mag-anunsyo. 5 referee. Ang mga score na ibinigay nila ay ang mga sumusunod. 29 hanggang 29, 27 hanggang 30, 28 hanggang 30, 28 hanggang 30, 27 hanggang 30. Sa huli ang laban na ito, nanalo si Lan Fang. Binabati kita.